Kumusta, magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito mga ka-farmers, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay? So bago tayo magpapatuloy mga ka-farmers, unang-una ako po ay nagpapasalamat po ng ating pong may kapal. Dahil alam po natin mga ka-farmers, kung wala po siya ay wala po siya tayong magagawa. So amen. So ngayon mga ka-farmers, may tanong po no, sa atin kung may pera ba sa pagtatanim po ng talong. Ang sagot ko mga ka-farmers ay oo. Meron din mga ka-farmers, basta alam lang natin ang mga pangailangan po ng ating mga tanim. So sa hapong ito mga ka-farmers, pag-usapan po natin kung ilang puno po ang pwede nating maitanim sa isang hektarya. Sa akin lang pong practice mga ka-farmers kasi magkakaiba ang diskarte sa mga farmers mga ka-farmers pagdating sa larangan ng pagtatanim po ng talong. Okay, so ang ating pag-usapan mga ka-farmers, isang hektarya, ilan ang magasto, ilan ang puno, at ilan ang ating kikitain. Okay, so tara samahan nyo ako mga ka-farmers habang ibabahagi ko po sa inyo ang gasto at kita. Kasi ang tanong, may pera po ba sa pagtatanim po ng talong? Ang sagot ko ay oo. Paano? Okay, so ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ang isang hektarya mga ka-farmers, kung magtatanim tayo, ang practice nyo ay 2 meters ang planting distance. So simula sa isang iskina papuntang sa iskina ay meron pong 100 meters. So tag 2 meters ang pagitan, so merong 50. May allowance tayo sa pikas gilid para may madaanan tayo doon. So ang 50 maging 49. Pikas gilid ay ano na, bawasan ng isa metro. Sa tupa ay ang tira natin mga ka-farmers ay ano na lang, 48 kalinya, kasi 2 meters ang ating hill to hill. Simula sa isang linya no, papunta dyan ay yun po ang 2 meters. Okay, tapos mga ka-farmers, ang ating planting distance ay hill to hill, simula sa isang puno papunta sa isang puno ay kalahating metro. Okay, kung 100 meters mga ka-farmers, ang kasya ay 200 po, no, 200 ka puno. Dahil may allowance tayo din sa bandang dulo na 1 metro, sa isang dulo meron din. Tapos sa gitna may daanan. Ang gitna, ang purpose po niya para hindi tayo mahirapan. Halimbawa, kung meron tayong kunin sa isang kabilang linya, tapos may daanan sa gitna, madali lang nating nalapitan. Kung wala tayong daan sa gitna mga ka-farmers, napakahirap. Halimbawa, dito ka, tapos ang kunin mo na sa kabila. So kailangan mo pang pumunta din o pumunta sa isang dulo para makalapit ka sa kukunin mo sa isang linya. So yan, naglagay tayo ng mga 1 metro kalahati para daanan sa mga magpipitas o magharvest o sa mga tauhan natin para hindi sila mamahirapan. So ngayon mga ka-farmers, kadalasan natin maitanim na puno. Nagadepende sa practice sa akin lang mga ka-farmers kasi kanya-kanya ang diskarte natin. So based to my experience, i-share ko lang po sa inyo, ay ang isang hektarya nasa 9,006 ka puno po ang maitanim. Ang tanong, ilan po ang ating magasto? Okay, so yun po ang ating pag-usapan. Kasi kailangan natin ang tie wire, kagaya sa akin, mga pusti, ipot ng manok. Shortcut lang natin mga ka-farmers So ang kasya sa isang hektarya, kung ipot ng manok, 60 bags okay na. So ang ipot ng manok na ating bibilhin, yung matagal ng stock, wag lang bago kasi makakasira po sa tanim. Okay, may mga video tutorial po tayo patungkol dyan kung paano natin ang pagproseso mga ka-farmers, di ba? So hinuhukay natin sa lalim na 6 inches, naglagay ng fertilizer, naglagay ng ipot. So kasi gasto ang ating pag-usapan, tapos ilang puno, tapos ilan ang ating kikitain. So parang may idea kayo mga ka-farmers yun na Then sunod mga ka-farmers, ang hinahanda natin, magpili tayo ng mga magandang variety na ating gusto. Okay, sa akin Calixto F1. So ang isang lata mga ka-farmers, ang laman po niya ay nasa 10,000 na po kapuno kasi napakaliit po ang buto ng talong. Okay, tapos yun ang ating ipupula at ang ating itatanim. Then kailangan nating maghanda ng mga 14 bags na mga fertilizer. Ano po sila mga ka-farmers? 2 sako ng Unique 16, 6 na sako ng Atlas, tapos 2 winner, 2 Nitribor, 2 Mega, tapos meron pang 2 bag na Dofus, 2 bags na Wukusing Granule, nabanggit ko na. So yun po mga ka-farmers ang ating ihanda, tapos 60 bags na ipot. Okay, so nagadepende mga ka-farmers, no? So sa amin, kung meron ka sa probinsya, kung meron kang 120, pwede na. Tapos ang tao mo sa isang hektarya, 2, pangatlo ka. Okay, tapos mga ka-farmers, ang ano po, ang sa atin dito ay ang mga pusti, may presyo na din. Kung malalaki, kung halimbawa bilhin mo 50 pesos isa, pero pag ikaw ang magputol, no,
ay nagkakahalaga lang po ang isang puno ng kawayan ay nasa 60 pesos per isa. So nakakaapat ka, so nakakasave ka ng kunti. Pero may tao kang sasahuran sa pagputol po ng mga kawayan. So pumalo po no sa mga 25 pesos bawat poste. So ang isang hektarya mga ka-farmers, kung ganito gagagayahin nyo mga ka-farmers ang aking ano po sit up. Ang maliliit mga ka-farmers, kagaya nito binibili namin sa 16 pesos. Ang isang hektarya mga ka-farmers ay makakaubos po tayo ng 1,005. Tapos ang malaking poste mga ka-farmers ay makakaubos po tayo ng 200 kapin. So yun po ng mga ka-farmers. Tapos ang 1.5 times natin sa 16, yan ang ating magagasto. Tapos sa posting malalaki times 25, yan, 400. Yun po mga ka-farmers. Kayo na magkwenta kasi mahina ako sa math. So ibinahagi ko lang sa inyo kung ilan ang posting maubos. So 200 kapin, tapos ang maliit ay nasa 1,005. Tapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, another inputs pa yung pantali natin at last flat wine. Mura lang po, 220 po per kilo, no? Tapos ang tie wire makakaubos lang po tayo din nasa mga 6 lang sa isang hektarya, tapos nasa tag 3.5. Ang 6 mga ka-farmers, ang presyo nasa tag 3.5 ang isang rolyo. So pag 6 siguro 6 3.5 7 21,000 ang sa tie wire lang. Then tapos sahod pagkain na. Then bili ka ng insecticide. Ang kadalasan mga ka-farmers na mga ano din ay yung mga fruit fly, so white fly. So maghanda ka ng perfectayon kahit 1 litro, 1 litro naman na alika. Then tapos isang perfectayon. So tag 1 litro lahat mga ka-farmers kasi ang talong ay matagal po ang kanyang buhay. So maraming bisis po tayong makaka-harvest din Tapos yun po ang ating insecticide na ihanda. Dahil po gagamitin lang po natin siya mga ka-farmers, mga ka-viewers kung kinakailangan. Tapos mga ka-farmers, ang susunod natin ihanda yung para sa uod or fruit shot borer. Ano po sila? So Proclaim Opti, kailangan meron ka ding Exalt, meron ka ding Cartap or mga Mitumil kahit anong uri. So kailangan meron tayong tagtatlong mga ka-farmers na magkakaibang EI. Tapos lahat ng mga klaseng uod ay kayang i-control. Okay. Tapos pwede naman mga free button or gold, no? Pwede naman mga ka-farmers ang ating gagamitin yan. Tapos ang practice natin, kailangan lang natin, i-suggest ko lang sa inyo na mag-alternate na po tayo palagi sa mga insecticide na para sa fruit shot borer para walang immunity. At may iwasan din natin ang pagdami nila. Kasi once na ma-immune sila mga ka-farmers, halimbawa sa white fly, pag spray mo alika, pag susunod alika, sa sunod ganun pa din. So hindi na po sila tinatablan. So wala nang bisa para sa kanila ang AI na meron sa alika. So mas maganda mga ka-farmers na alternate tayo palagi. Kasi pag isang AI lang sa silmero, patay pa sila, bagsak. Pangalawa, parang ano lang, pag pangatlo hindi na mga ka-farmers sila tinatablan. So mapaghandaan na po nila ang lason na meron sa insecticide na inyong ginagamit. So mas maganda alternate palagi para hindi nila mapaghandaan. Okay? So yun po mga ka-farmers, kagaya natin kung mayroong bagyo paparating, alam na natin kung ano ang ihanda natin. Ganun po din ang mga insekto sa ating tanim na umaatake. So kung halimbawa ay pabalik-balik ang AI ng insecticide natin ginagamit, mapaghandaan na po nila. So para hindi nila mapaghandaan, share ko lang kung maaari lang po, suggest ko lang, alternate lang po tayo palagi sa mga insecticide, fungicide na ating ginagamit, parang hindi sila ma-immune. So yun po ng mga ka-farmers. Sa white fly ang ihanda natin, pwede tayong ulitin ko lang alika, perfectayon o oberon, yun pwede na. Tapos para sa fruit shot borer mga ka-farmers, ang ihanda po natin Exalt, pwede na ang Borex, pwede na ang Ibal o Propia o mga gold o ano pa. Basta kayo na ang bahala kung ano ang available sa inyo, mga free button ba mga ka-farmers. Kasi pag ma-alternate lang natin mga ka-farmers at masundan natin ng maayos, madali na ito sila i-control. Then tapos Cartap, kailangan meron tayo mga ka-farmers para sa mga larva, para yung mga mangingitlog at kung tawagin natin sa loob ng 8 araw ay uod na mga ka-farmers ang kalabasan. So mas maganda meron tayong pang control sa mga larva, yung mga butterfly mga ka-farmers na parang tigre or brown ang kulay. So meron din mga ka-farmers na ganyan. So parang
maiwasan mga ka-farmers, yun po ang may suggest ko sa inyo, kailangan bibili kayo ng card top. Okay. Susunod mga ka-farmers ay ang mga fungicide. Okay. So iba ang fungicide na ating gagamitin ha. Iba ang sa tag-araw, iba ang sa tag-ulan. Kung halimbawa ay ang tanim mo ay nasa tag-araw ka, pwede ka lang magamit ng Daitin, Antracol. Tapos ang systemic, yung mga Tiofanit, no? Mga Topsin E, mga Tiofanit ang EI, mga systemic na powder, pwede sila ang gagamitin mo. Tapos kung gusto mong liquid, pwede ka sa mga Ortibatap, Score, yung mga Difluconazole, mga Carbendazim, ang mga AI. So pwede na yun mga ka-farmers. Pero sa tag-ulan mga ka-farmers, kung maabutan sa tag-araw, tag-ulan ang yung tanim na talong, mas maganda mga ka-farmers doon ka sa mga liquid na mga systemic. Ano po sila ang ating ginagamit? Okay, so yung Ortiba type ginagamit natin, pwede siya sa maulan, pwede siya sa tag-araw. Tapos kung sa tag-araw, iludosis lang po natin mga ka-farmers. Kung sa tag-init, kung sa tag-ulan, pwede natin yung pinaka maximum niya na dosage na inano na pwede gamitin natin, yun ang ating i-apply. Okay, so pagkatapos mga ka-farmers, sa panahon sa tag-ulan, ang Amistar pwede din, at saka ang Lunasicin. Kasi yung mga fungicide na yun na nabanggit ko, para na na-share ko sa inyo ngayong hapon, ay kaya po protektahan ang ating tanim, ang buong katawan ng ating halaman, madahon, mabulaklak, mabunga, mapuno at saka ugat. Kaya din niyang protektahan sa maulan na panahon mga ka-farmers. Alam niyo ba kung bakit? Once na mag-apply po tayo ng fungicide na Amistar sa ating tanim, parang naka-umbrella po ang ating tanim. Halimbawa, ikaw, kung gusto mong lumabas tapos maulan, so kailangan mo raincoat, coat, tapos nakapantalon ka, nakabutas. Ang purpose po sa inyo mga ka-farmers, parang hindi ka madatnan sa sobrang lamig or maano ka mga ka-farmers. So ang tanim ganun din, pag once na ma-sprayhan natin ng fungicide, Amistar man at saka Lunasicin at saka Magica mga ka-farmers, parang naka-umbrella, parang naka-coat, parang nakapantalon. So sa sobrang lamig, hindi po sila madatnan, o sa madaling salita, hindi po sila bigla diretsong ma-stress, kasi may resistensya sila laban sa maulan na panahon. At bukod pa dyan, ay kaya ding i-control sa mga fungicide na yon ang lahat na klase-klaseng fungus na meron sa ating mga pananim, parang manatiling maganda sila mga ka-farmers. So yun po ang ating ihanda. So ngayon mga ka-farmers, iba na naman po ang ating talking point, kung gaano ba po karami ang number sa kilo na ating makukuha sa isang hektarya. So kung mapaganda natin mga ka-farmers, alam nyo, share ko lang, meron akong isang hektarya. Ang una kong gasto sa amin sa probinsya ay dahil marami tayong tao, pinapakain, pinapatulog, pinapakape, ay nagkagasto tayo ng pinakalis mga ka-farmers 120. Yung nagtaat mga import, isang hektarya 160. So ngayon dito mga ka-farmers, aabot siguro mga 180 kasi ang sahod natin ay nasa 500. So parang halimbawa ang sahod sa dalawang tao sa amin sa probinsya sa Zamboanga del Sur ay din ay isang tao na lang, kasi 250 lang doon, tapos din ay 500 na. So mataas mga ka-farmers. So ang isang hektarya umabot na sa mga 180 bago tayo makaharvest ng 3 bisis. Okay? So ang talong natin mga ka-farmers, kung wala lang mga kalikasan, ano po ba sila? Yung mga bagyo, mga baha, so maganda ang kanyang tubo. Unang harvest mo lang mga ka-farmers sa isang hektarya ay makakuha ka ng mga 200 kilos. Then pataas siya mga 500. So yun po ang experience ko, 700. Pang-apat mga ka-farmers, hindi na diyan bumaba sa isang tonelada sa pang-apat ng harvest sa isang hektaryang taniman ng talong. Tapos sa pang-anim, pang-pito ay kaya na ring makuha ang tag 2,000, 3,000. Sa isang harvest ko lang mga ka-farmers sa isang hektarya, kung wala lang mga kalikasan, sa mga nasa 6, 7, 8, 9, kaya na din ang 3 tonelada. Okay, so may ano ako mga ka-farmers, may tali ako sa isang hektarya kung ilan ang kilong nakukuha ko sa loob na 6 na buwan. Ang 900 natin kapuno, 906 kapin kapuno mga ka-farmers, meron tayong 48,000 sa loob ng 6 na buwan. Ang 48,000 mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay number of kilo po natin nakukuha. So sa madaling salita, 48 tons po sa loob ng 6 na buwan. Yun po ang nakuha natin sa isang hektarya. So kung magkilo po mga ka-farmers ng tag 25 times 48 tons, so may kita ka na mga ka-farmers. Tapos simula sa 3 harvest mga ka-farmers,
kasi ang ating budget na 160 to 180 hanggang 3 harvest lang. Patuloy pa ang inputs, yung pagpapalinis, okay, then tapos pagdilig, mag ano ka pa ng tao, so patuloy din mga ka-farmers. So lalaki ang inputs mo kasi pag halimbawa ang inyong talong ganito ng edad, marami ka nang mauubos ng mga fertilizer kasi ang ating kalagayan nito 10 kilos lang ngayon, tapos kalahating litro na ang pinapadilig natin sa puno. Alam nyo ba bakit? Kung 10 kilos na sa umpisa 3 kilos lang, tapos ang ating pinapadilig ay ligo, isang ligo lang o isang sardinas. Ay ngayon mga ka-farmers, tagkalahating litro na, tapos 10 kilos na sa isang drum na 200 liters of water. So marami nang maubos, so malaki ang expenses. So siguro sa isang linggo makakaubos siguro tayo ng fertilizer tag 2 kalahati na sa isang hektarya, habang aabot pa ng 3 kilo. Hindi bali mga ka-farmers kasi may harvest naman po tayo, so may pambili tayo para sa dagdag input sa ating mga tanim. So doon na natin kukunin. Okay, so yun lang po ang may share ko mga ka-farmers. No, sa 6 na buwan ay kaya na po siguro gumasto ang isang hektarya mga 420 no, to 480, yun po ang estimate ko. So dahil mura lang sa amin ay nasa tag 12 lang per kilo, so kahit mura lang mga ka-farmers ay kikita pa din kasi hindi lang man isang hektarya ang ating tanim, marami man. Nakakatanim tayo ng isang tanim lang ng ampalaya area, merong 48,000 sa mga 6 na hektarya, tapos ang ating ampalaya nasa 7.8 hectares. So ganyan kalawak ang ating taniman doon, dito kunti lang. So yun lang po mga ka-farmers, no, makaka-viewers. Sa 6 lang na buwan, yun po ang ating nakuha. Kadalasan may pataas pa dyan kasi pag mataba at maganda pa ang lupa, tumaas pa ang ani mo. Pero pag halimbawa yung lupa mo ay medyo bumaba, so hindi po siya bababa sa mga 40 tons. Okay, so kung meron 40 tons tapos ang kilo ay tag 2,800, tapos nakagasto ka ng mga 480 hanggang sa mag 6 months siya, may tubo ka pa din mga ka-farmers. So yun po, po yung nasagot ko po ang tanong kung may pera ba sa pagtatanim ng talong. Ang sagot ko, oo. So yun lang po mga ka-farmers. So bago tayo magtapos, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay, so kung isa kang mahilig sa ganitong usapin ng book farming, paki-share na lang po ng ating live video. At saka hingi naman po ako ng isang favor sa inyo, don't skip my ads, kasi kaya ako nagsipag mga ka-farmers dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta, kasi doon lang kami sa mga ads kikita mga ka-farmers. Okay, so sa mga baguhan at mahilig sa ganitong usapin, paki-subscribe na lang po, paki-comment kung may mga katanungan man po kayo, tapos paki-click na lang po sa notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So bago tayo magtapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, mega love shoutout po sa lahat nating mga commentator, mga bago nating subscriber, mga sharer, o sa ating mga viewers from Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Sa inyong lahat at inyong walang sawang suporta, ulitin ko, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye na po, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod nating mga video mga ka-farmers, mga ka-viewers. Bye-bye, thank you, God bless.